Dahil patuloy ngang nananalasa ang 13 anyos na Grandmaster na batang ito na taga Turkey, si Erdogmus, i-analyze natin ang kanyang hindi makakalimutang laban kay world number 1 Magnus Carlsen sa chess.com at pagkatapos nito, susunod ko po na nakalaro ko na rin pala ang batang ito noong 2023. 11 years old lang siya noon. Two games po ang i-analyze natin, samahan niyo po akong pag-aralan. Black siya dito kay world number 1. Tinirahan ng E4. D5. Aba! Scandinavian pala to ah. Capture. Queen takes D5. Ayan. Ang variation ko po pagka Scandinavian, ang favorite ko yung Knight F6. Yan ang mas nakasanayan ko kumpara sa Queen takes D5. Pero nagko-Queen takes D5 din ako. Matagal ko pong preparasyon to, tong Scandinavian dati. Queen A5. Yan talaga ang lapag niyan. B4. Aba! Magnus effect. Tinirahan ng kakaiba. Dito po kasi ang main line ay D4, Bishop C4, at Knight F3, G3. Yan ang common lines. Pero itong B4, aba, matindi binitawan. Bookline din pero bihirang gawin yan. Inaccept ng bata. At nag-rook B1, Queen D6. Ito po ay laro nila nitong taon lang January po ito naganap. Knight F3, Knight F6. Ano purpose ng sacrifice ni Magnus? Ang basa ko dito, para yung tore magkaroon ng tempo na tipong mapang-atake kagad ang dating ng tore. Nag D4, E6, Bishop D3, develop, Bishop E7, ganun din, at castling din, Knight E4, ayan. Okay, ang inaabangan ko dito, ano ba talaga yung paanghang ni Magnus kapalit ng kanyang sacrifice pawn okay? Takes, Knight D7. Ayun, ito pong Knight takes E4 ang novelty mga kamatsasa. Dahil sa old line ang nangyari ng Queen D8, si Hikaru Nakamura versus 2500 Grandmaster Fausto Castella. Ayan, nanalo si Hikaru sa Queen D8. Pero ito pong si Erdogmus, ang ginawa niya, inaccept niya yung knight. Knight D7, nag C4, C5. Ayan, obligado na yan. Kasi kung ang gagawin ay kung ano man, magpupush C5 yan. Kaya kailangan talagang unahan. Rook B3. Ayan, nagbabadya dito si Magnus. Ang basa ko po sa plano na yan, mamaya yung tore ililipat sa G3 o kaya sa H3 para maipang-atake sa king side. Kinapture na yung D4 and nag-Bishop A3. Sinundot muna ng Bishop. Kasi kung kakapturein ito nga ang gusto ko mangyari, Knight C5, pero sa computer po ay Knight F6, atakihin ng Bishop, tapos kakapture sa B7, Bishop takes, Rook takes, tapos mag-Rook FC8, aatakihin lang ang weak C4 pawn, tapos magda Knight B5 sa continuation, exchange ng Queen, and Bishop F8. Ayan. Dito ay slightly better for black. Okay, kasi mahina yung pawn C4 Long-term target yan. Mahabang bibigyan ng atensyon para atakihin yan. Balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa ni Magnus, sinundot niya muna ng Bishop at nag-Knight C5. Binarahan. Rook B5. Tinuloy ang pressure. At nag-Queen C7. Okay, another good move kasi tingin ko persado naman talaga para madepensahan yung knight. At kinapture na, capture, and ooh! Grabe, nag-sacrifice. Check. King G6. Dito, may malaking hamon sa side ni Magnus. Dito kasi mga kamatsas, kung babalik lang dyan, aba, may Queen H5. Ayan. Ayahay yan. Winning kagad ang white kasi may check. Winning yan. Magkakalasog-lasog. Pero pakita ko na rin sa inyo bakit nag-winning. Halimbawa, mag-rook D8. Kakapture muna dito. Ayan pala ang bangis niya. No? Brilliant. Capture. Tapos, kakapture muna dito. Punta yan dyan. And check, check, check. Ayun. Kita na kagad. Check. 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 Teka muna, matchas. Kung dito pupunta ay queenless. Talo na rin. Kuha na rin yung queen.
Takes, tapos may check pa, kuha ang tore. Okay, sunod-sunod ang combo. Kuyog ang nangyari. Fatal mga kamatsas. Okay, kaya after knight G5 check ni Magnus, dapat talagang tumira si Erdogmus puwersado sa G6 para walang Queen H5. Pero, knight E4 ang ginawa. Okay, tineret muna, tapos threatening, Queen G4 check pa rin. Naku, mabigat din napabisik si Erdogmus. Mabigat po talaga eh. Iba yung gravity kasi biro nyo, threat to, tapos may check dito. Tapos parang mako-convert sa King H7, check, King G8 parang mako-convert din sa ganun. Pero ang accurate move pala, F5 ang accurate. Winning for black pa rin. Kasi kung magna-knight takes bishop, mag-rook H8 muna, atakihin yung H2, tapos harangan ng pawn and A6. At saan pupunta ang tore na mame-maintain ang pagkakadepensa sa knight. Okay? Yan. Laglag ang isang pyesa pa rin. Ngayon, kung after F5, tore naman ang pangka-capture sa bishop, magku-queen F4 naman. Okay? At saan pupunta ang knight? Halimbawa, mag-knight G3 para may threatening check din doon, mag-BB6 muna. Okay? Atakihin muna ang tore. Pag chumek, ganun lang naman, no? Halimbawa, kung isugod ba natin, alanganin yata pag sinugod, bishop D7 lang eh. Halimbawa, mag-rook B5, may bishop A6 na sundot. Ayun, para pabagsakin yung pawn C4. Kumbaga dito ay hindi nga lamang ng isang buong pyesa ang black, pero parang binalik, di ba? Pero ang kapalit naman ay activity. Maayos, safe at napaka-aktibo ng mga pyesa ng black. Okay po, so yan po ang dapat nating matutunan sa mga realization din. Balik tayo, King G6, Knight E4, kaso lang, nag-B6 si Erdogmus blunderatious. At nag-Queen G4 check, perfect move. King H7, check ulit, perfect move. King G8, Knight G5, ayun! Doon nagkaroon ng pag-asa si Erdogmus. Nakakatempt naman talagang gawin yan kasi 'di ba? Yan naman talaga eh. Pero alam nyo ba ang tira pala na brilliant move na na-miss ni Magnus? Why to play and win? Ang gandang pang-puzzle nito. Pakiguess nyo po yung na-miss ni Magnus. Ano kaya yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat mga kamatsas. Ang ganda ng tira, na-miss ni Magnus yung tira na yan. Perfect, obligado, di ba? Sabay Queen G4 check. O di saan natin lalagay? Pagpalagay natin, kahit saan H7, may Rook B3. No soluciones. D3, pampatagal. Ganun pa rin. Matsakaw. Wala na. Ito na lang ginawa ng computer. Queen F4, puro pampatagal na lang pero talo na rin. May ganung mating net pala. Balik tayo mga kamatsas. Gracious yun, pero dumiretso si Magnus sa G5. At dito natumbukan ni Erdogmus ang napakagandang tira. Perfect defense. Rook E8. Eksakto po yan. Para magbigay ng bakanting square, pag chinek may tatakbuhan ang king. At walang worries ngayon ang black nakakapturein ang bishop, may pawn na. Yung queen ay mananatiling depensado ang F7. Kakaiba kanina, di ba, yung kung natatandaan nyo, yung rook takes, napilitang queen ang pang-capture kasi wala pang basics noon. Naparook B3. Okay? Kasi kung checkin dito mga kamatsas, sige, pakita ko na po sa inyo. Pag chinek kasi dyan, check dito, ganoon, capture dyan, magku-queen F4. Ayun, para proteksyonan ang F7 at the same time, mayroon pang paparating na queen F6 na puwersahing ipalit ang reyna para maramdaman ang lamang na isang pyesa. Wala na, isang pyesa na yan mga kamatsas. Okay, kaya hindi na tinuloy ni Magnus at mas ginawa niya para magkabuelo na lang. Rook H3, diretso doon, mga ganon. O kaya Rook G3. Yan. At dito ay nag-Bishop B7. Okay, dinevelop lang. Protection lang din. Control sa F3.
nag F4 dito. Ayan, okay. Bagay na hindi pa rin nagustuhan ng computer. Dapat daw ay Rook H3. Threatening matchas. Tatakbo na ang King obligado. Tapos Rook E1. Okay, dyan lang pala. Ayan. Actually, itong Bishop B7 napaka-importante to control the F3 mga kamatsas. Kasi sa view na check, angat, capture, Queen F4, walang Rook F3. Kaya napaka-vital ng Bishop B7 control papunta sa F3. Kung hindi, nako matutusok yung Reyna pagka tumungtong na sa F4 eh. After Queen takes G7. Ayan, sana po. Nakakasunod kayo mga kamatsas, no? Ayan. Pero balik tayo sa ginawang F4 ni Magnus. At nag-D3, check. Ayun, medyo nakapagpabagal ng progress. King H1 and the Rook AD8 talaga nilagyan na ng gwardya para hindi talaga makapag-participate ang Torre mailipat sa G3 or sa H3. Grabe yung pawn na ginawang pang-bakod. Chumik na. Wala na, sinugod na ni Magnus, check. King E7, capture, and Rook F8. So this time, walang Queen F4 dahil may F4 pawn na pero meron pa rin baon-baon na Rook F8 para sapatan ang depensa at maiwasan ng gulo-gulo. Pero mga kamatsas, dahil nasa desperate situation na si Magnus dito, and ito na rin po yung paparating, imagine niyo may Bishop D4 yan, pang-neutralize na rin. Wala na, nagwala na si Magnus. Boom! Knight takes E6. Ayan, at hindi ko pa po tinanggal yung European Individual Chess yung logo kasi preparasyon, kumbaga parang nanggaling kasi sa European Individual yung pagkasikat ngayon ni Erdogmus kaya ilagay ko lang po dyan Balik tayo sa Knight takes E6, nagpasabog, kinain lang ni Erdogmus. Chumek, ayan, pinipilit ni Magnus mapalutang yung king. Nag F5, binarangan, Rook E1 check, King D7, Rook takes D3, check, King C8, yan ang kailangan magawa. Dapat makatago. Takes at nag-Queen G6. Pero kahit na dalawang pyesa ang lamang dito ni Erdogmus, pero parang ayaw pa rin mag-resign ni Magnus at siguro sa paniniwala niya, bibigay pa rin to. Rook G8, naku po, natusok pa ng isang masakit na tusok. Kinapture with check. Queen D7 hinarangan at napilitan na otherwise kakapturin yung G2 matchas ang king. Laban pa rin si Magnus. Bishop F3 inexhibitionan pa yun. Nabubulol na ako pag kinapture kasi may Rook G1 matchas, kaya umiwas lang. King E6, H3 pasingaw at kakapturin na po ang bishop. Abay, talagang naman. Ayun, talagang nanigurado na. Ginapos na talaga ang mga kamay ni Magnus para walang-wala na talagang pamalo pa. Nag-resign po si Magnus. Talagang hindi makakalimutan ni Erdogmus. Ito po yung game na sumikat to Intimano, ginawa ng write-up ito, tinalo si Magnus. Diba? Talagang ibang klase itong laban na ito. Ginulat ni Erdogmus ang buong mundo sa laban na to. World number 1 ba naman ang talunin no? Ganda pa ng pagkapanalo nyo. Okay. At ito naman po, susunod natin ang aking laban kay Erdogmus. Nakalaban ko na pala. Nitong nakaraang 2023, pag-aralan po natin. Nung time na yan, 27.32 lang ang rating ko sa Blitz. At si Erdogmus, hindi pa lumalampas ng 30 28 pa lang, 28.03 pa lang ang kanyang online Blitz rating sa chess.com. Okay? Nag-D4 siya sa akin at nag-Knight F6 ako, C4, C5. Alam nyo naman po, ang inyong lingkod ay mahilig sa Malabengko, no, na Benoni. Bishop G7, E4, at nag-castling E5. Ayan. Okay? Inatake ako, di man lang nasindak. Sinasadya ko po talaga yung castling na yan. Pero ang talagang linyado dito, yung nagdi-D6 para pigilan muna yung E5. Pero si Bobby Fischer kasi noong araw, mga kamatsas, talaga nagpapa-atake siya. Pero inatake talaga ako, di man lang nasindak tong batang to. Knight F3, D6, ayan. So, yan ang purpose ni Fischer. After na sugurin siya, i-overextend niya yan, parang pasasabugin niya yan paunti-unti hanggang sa mabiak ang sentro. Ayan, nabiak na nga. At Knight ang pinang-capture ko. Okay, so bookline na bookline. Bishop E2,
B5. Oh, ito na naman po si Mr. Benko. Yan ang paborito ko talaga eh. Pagpasensyaan nyo na ako, gusto ko talagang umatake. Yan, oh. Tapos inooperan ko pa ng isang pawn. At kinaslingan lang ako. Kumapture ako and ayun, okay. Pero dito po, ayon sa record ay halos laro ko na lang ang nakikita ko. Ayan, oh, dami ko na palang naging larong ganito. Puro ganito pala, iba-ibang sitwasyon na. More than 20 games. Grabe, no? Ibig sabihin po mga kamatsas ay maagang ako na lang ang gumagawa nito. Wala nang nakalap pa na iba sa database. O knight takes, bishop a6. Okay? Yan talaga Benko, pinagka-capture lang and rook e1 at nag-knight b4. Hindi naman po ako malungkot dito kasi tingnan nyo naman ang evaluation bar. Slightly better pa nga ako eh. 'Di ba? Masayang-masaya ako diyan nung time na 'yon eh. Bishop G5, tineret yung pawn sa E7. At Queen takes D5 ang ginawa ko. Okay? May mali ba? O, tama naman. Bishop takes E7. At nag-rook FC8. Dinipensahan ko yung pawn. Queen B3. At yun, tinanggap ko kasi pero okay lang. O, equal pa rin naman. Rook takes, and then bishop takes B2. O, di ba? Walang katalo-talo mga kamatsas. Evaluation bar equal. Rook D1, Knight A6, G4. Ayun, nagpasingaw na. At ilalagay sa G5 yan para makontrol ang F6, ang H6. Bishop G7, bumalik ako. Ba't ba ako bumalik dyan? Para makover lang yung mga squares. Rook D7, o tamang control siya, pero medyo malayo-layo pa yan. Nag-H6 ako. Kasi ito pong Rook D7, parang feeling ko magda-Knight G5 siya, takihin niya yung F7 ko. So inunahan ko na ng pigil sa lundag ng Knight. Nag-H4 siya at nag-C4 ako. Ayan, para ma-exchange na. Okay? Kasi kung check naman, may angat naman ako doon. Wala namang worries. Nag-G5. Knight C5. Inatake ko muna. Check. Ganon. Kinapture. Capture ko ng king. So wala pa ring diferensya. Knight G5. Inatake ang F7. Nag-king H5 ako. Yun! Doon lumabas ang daga. Doon ako dinaga. Bakit? Time control. Lamang pa nga ako ng 5 seconds eh. Dito ako na malikmata oh. Pag king H5 ko, kala ko mapipitas ko rin yon. Mga ganun-ganun. May timing na ganun. Pero ang accurate move po ay F6 lamang. Simpleng para walang kain. O pag chumikman, o di king H5, tatakbo ko dyan. Bakit? May check pala dito. Dito pala ako. O kasi may check doon, kuha yung knight. So, king H7 pala. Sorry, no? Diyan ang baba. So, mananatiling equal. Yun nga lang po, talagang hindi maiiwasan. Very annoying. Kasi parang tipong nandyan na lahat ang pyesa. Parang iba ang feeling ko dyan. Parang feeling ko talaga nung time na yan, tatamaan ako eh. Kasi dami ng pyesa. Pero grabe, ang dami. Grabe pala depensa ko dyan. O balik tayo mga kamatsas. Pero nag king H5 ako. Napatira, kinapture. And mali pa nga ginawa niya eh. Dapat pala rook D5 siya. Panalo ka agad. Oh. And wins. Threaten muna yung knight. Oh. Sabay alis ang knight. Discovered check. Yun pala ang super winning. Pero ginawa niya, kinapture niya. Knight E6 ako. Okay, balik equal ulit. Rook D5 check, King G4. Yan no, sugod. Gusto kong dumikit ng mga ano, di ba? Baka manalo pa. Bishop G5, Knight D4. Okay, threat ba check dyan? Okay, yun ang idea ko. King G2, Knight F3, Rook A5, Bishop D4. Ayun! Isa pang blunderacious. Mga kamatsas, dapat ang ginawa ko dito ay simpleng capture lang. O, ang daming tira eh. Takes, oh. Daming tira eh. Pero, yun nga, kahit na ganun talaga ang mga grandmaster eh, pipilitin yan. Pipilitin niya ako kahit na medyo ganyang position. Pero mahirap na siyang makapilit dyan kasi konti na pyesa eh. Ang ginawa ko, nag-bishop D4 pa ako. Kumbaga, pinahinog ko muna to. Yun pala, may sundot na ng knight D6. Mali pa rin ang knight D6 niya. Dapat daw knight H6 check. Obligado. Oo nga, bibitaw ako. Bibitaw ako sa knight.
Walang pupuntahan pala yung king ko. Bibitaw at bibitaw ako, o boss. Yun lang. O pero dito siya pumunta eh. Sabagay, time factor na rin. Rook G1, gusto ko siyang matchasin, mga kamatsas. Oh, pero ang correct play ko dapat ay Rook C2 lang. I-threat ko lang yung pawn sa F2. Grabe naman to. Dami kong magandang tira, no? Nag Rook C1 ako. Ayun, threatening matchas. Boom! Hindi napansin. Well, yan po ay party talaga ng blitz talaga, mga kamatsas, no? Minsan may blind spot talaga eh. Oh, pero ganda oh. Rook C2 lang oh. Oh, tapos magda knight E4 siya, didepensahan, di ba? Sabay knight E1 check, king F1, tapos knight F3 ulit. Oh, walang talo kasi mahirap yan. Anytime pwede kong pitasin yung H4. Equal lang. Bumigay. Napabigay yung tore, oh. Boom! Matalas na pala mata nito kahit na nilaban ko pa ng konti pero wala na, mga kamatyas. Nilaban ko pa kasi hoping na yan, namati kambing pa ako. Woo! Galing ng batang to. Ito ngayon ang lodi ko, mga kamatyas eh. 13 years old lang. Matindi. Tapos sa mga pinipisak, antitindi. O, abangan natin tong si Erdogmus, mga kamatyas. Abangan pa natin. At nakikinikinita ko sa kanya talagang the next, parang Indian to. Parang Malagukes and Malapragdananda rin ito. Abangan natin, mga kamatyas, no? Galing. Dati walang player gaano ang Istanbul, Turkey. Ang Turkey eh. Yan, ba't ba ako Istanbul ng Istanbul? Kasi nakarating na po ako sa Istanbul dati noong World Juniors 2005. Yan, di ko makakalimutan. Ako lang mag-isa bumiyahe. 19 years old. Bumiyahe mag-isa papuntang Istanbul, Turkey. Grabe. Kulang ang suporta ng nun eh. Walang suporta sa akin sa chaperon ko. Pamasahe pa lang 100,000 na mahigit, mga kamatyas. Mahabang kwento pagdating dun sa Istanbul, Turkey. Ako na lang ang nag-iisang player ng Pilipinas, official player. Sabi na late daw ako ng registration, sinisingil pa ako, kinakatok pa ako. During the tournament, kinakatok ako. Kailangan tumawag daw ako sa federation, hindi ako makapag-concentrate sa laro ko eh. Kasi may pressure ako. Kinakatok ako na kailangan ko raw isettle yung ganito, isettle yung ganyan. Sinisingil ako sa madaling sabi ng hotel accommodation. Dapat libre po ang official player eh. Na late ng pasok ng pangalan ko doon. O boss, iyakan time. Kaya hindi na ako makafocus sa laro ko doon dahil araw-araw kinakatok ako. Please settle this. May bill ako sa accommodation. Dapat po libre. Kaso syempre, pag ganyang meron kang iniisip-isip na iniintindi-intindi, nako, ginawa ng papa ko noon. Ang alam ko, nagpunta pa siya kay Tulpo para kausapin yung sino ba yung tutulong sa akin dapat Grabing istorya, mahabang istorya, mga kamatyas. Kaya di ko makalimutan ng Istanbul, Turkey, dyan nag-World Juniors 2005. Ako lang mag-isa bumiyahe. Takot na takot ng pamilya ko. Sa kayo nakakita ng 19 years old. Pero, capable naman. Yung nga lang, delikado nag-iisa. Iba pa rin po yung may kasama talaga. At least, para talagang panatag yung bata na babiyahe. 19 years old ba naman pababiyahiin mo mag-isa sa Europa? Wala pa akong maleta. Ang dala kong bagay yung binibitbit kong ganun. Para akong galing sa tapos ang dala ko wala pang laptop. Libro, makapal. Yung John Nance opening. Yabang na yabang ako noon kasi ang kapal noon bago pa. Yung pala, ang labanan sa abroad di computer na, di laptop na. Mga kamatyas, nagkwento lang ako ng kaunti. Maraming salamat po. Muli po, mga kamatyas, sana natuto kayo. At lambing ulit, pagka may lumabas na ads, mga kamatyas, paran nyo lang hanggang dulo. Malaking tulong na po yan sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.